Bago po tayo magpatuloy, basahin muna natin itong talata. Ayon nga po sa ating Panginoong Hesukristo, Matthew 7 verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmali nila. May mga aso talaga, mga anti-katoliko ang hindi nakakaunawan pag sinabing banal na bagay. Hindi nila ma-differentiate po ang pinagkaiba ng banal na bagay at ng Diyos-Diyosan. Well, kahit anong paliwanag mo sa mga ito, ngunit dahil sa wala silang pag-unawa, ay malabo talagang makapag-isip ng tama. Ano nga pong sabi sa mga Kawikaan 28:5? Ang masamang tao ay hindi nakakaunawa ng katarungan. You see? Ngunit hindi na rin po ito bago ang mga ganitong tao. Hindi lahat ay binibigyan ng kaalaman. Kaalaman na malaman ang katotohanan. Dahil ayon nga po sa ating Panginoon, ang kaalaman na ito ay hindi ipinagkaloob sa iba. Ang Biblia po ay nagtuturo na ang pagkakaroon po ng mga imahen sa loob ng simbahan ay hindi labag sa utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ang pagkakaroon po ng mga imahen ay hindi nangangahulugan ng pagsamba sa mga ito bilang mga Diyos, kundi ito po ay ginagamit bilang mga tanda at tulong sa pagsamba sa tunay na Diyos. Take note, may imahen, ngunit kami ay sumasamba sa tunay na Diyos. So kahit basagin man ito ng mga anti-katoliko, hindi naman ito nababasag ang aming pagsamba sa tunay na Diyos. Dahil ang mga ito po ay mga larawan lamang. Ngunit isang malaking pagkakamali kung hindi ito binibigyan ng galang, kagaya po ng ginagawa nila na pinagbabasag ang mga rebulto, dahil ito po ay binasbasa ng pari sa pangalan ng Diyos. Kaya ito po ay pagmamayari na ng Diyos. Ang pagmamayari ng Diyos kapag ito ay iyong basagin, hindi naman kami ang hahatol sa mga nagbabasag nito, kundi ang Diyos ang hahatol sa taong ito. Sa kanilang pagbabasag, sarili lang naman nila ang kanilang ipinapakilala at inilalagay pa nila ang kanilang sarili sa kapahamakan. Again, ang paggamit po ng imahen sa pagsamba ay may mga batayan po sa banal na kasulatan na hindi pa rin maunawaan ng mga kapatid nating anti-katoliko. Sa lumang tipan po, halimbawa, sa pagtatayo ng tabernakulo, ipinagutos po ng Diyos kay Moises na gumawa ng imahen ng mga kerubin upang ilagay sa kaba ng tipan. Ang mga imahen na ito po ay hindi sinasamba bilang mga Diyos, kundi ito ay mga tanda ng presensya ng Diyos at mga tagapagbatnubay sa pagsamba. You see? Ibig sabihin, pwede rin pala na gumawa ng imahen na taliwas po sa pagkaunawa ng mga anti-katoliko sa mga bersikulo na kanilang binabasa. Now, kung hindi man ito maunawaan ng mga kapatid nating anti-katoliko, wala naman po tayong magagawa dito. Now, narito pong ilan sa mga talata nagpapahayag ng paggamit po ng imahen sa pagsamba batay po sa Biblia. Una po dito, ang mga kerubin sa kaba ng tipan. Ano po sinasabi? Exodus 25 verse 18 to 20, lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukban ng luklukan ng awa. You see? Nagpagawa mismo ang Diyos ng larawan ng kerubin. Kaya hindi mali ang paggawa ng larawan kung hindi naman ito sinasamba. Kagaya po ng ginagawang larawan ng Iglesia Katolika. Sunod po na patunay, ang serpenteng tanso ni Moises. Ano pong sinasabi dito? Sinasabi ni Yahweh, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Nagpagawa ang Diyos ng ahas na tanso. Ito po ay larawan dito sa lupa. So, ibig sabihin, hindi mali ang paggawa ng larawan na taliwas sa pag-unawa ng mga kapatid nating anti-katoliko. Pangatlong patunay, ang mga kerubin sa templo ni Solomon. Sa loob po ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Kulang na 2.5 metro ang haba ng bawat pakpak, kaya't 4.5 metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. Mismo si Solomon, nagpagawa ng mga imahen sa loob mismo ng templo. Kagaya rin ito na ginagawa ng mga Katoliko na nagpapagawa ng imahen at inilalagay sa loob ng templo. Magtataka ka na lang na ang mga anti-katoliko na ito ay hindi pa rin maunawaan ang sinasabi talaga ng Biblia patungkol po sa paggawa ng mga imahen. Take note, ang mga imahen na ito ay hindi sinasamba bilang mga Diyos, kundi ito po ay mga tanda ng presensya ng Diyos at mga tagapagbatnubay sa pagsamba. Ang simbahang Katolika po ay nagtuturo na ang pagsamba ay dapat lamang ibinibigay sa Diyos at hindi sa mga nilikha. So kung hindi man ito maunawaan ng mga kapatid nating anti-katoliko, wala naman po tayong magagawa dito. At muli po, ipakita po natin ang ating pagiging tunay na Katoliko sa salita at sa gawa. At maaari rin po natin itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt.
na available na po para sa inyo. This is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you!